Sa malamig at mahuhamog na lungsod ng Tagaytay, sa likod ng matatayog na pader ng isang eksklusibong subdivision, nakakubli ang isang marangyang mansyon. Isang kahindik-hindik na trahedya ng pamilya ang matagal nang bumabalot dito. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon kay Bea Santos, ang 19 anyos na bagong manugang ng tinitingalang pamilya Ayala. Kilala sa kanyang matapang na estilo ng pananamit at buhay na lantad sa social media, si Bea ay tila isang ligaw na damo sa gitna ng isang pamilyang tradisyonal kung saan ang biyenang babae, si Doña Consuelo Ayala, ang may hawak ng ganap na kapangyarihan. Ang mga masasakit na parinig at insulto ni Doña Consuelo ay naging bahagi na ng araw-araw na hangin sa loob ng kanilang vilya. Maghapon ka na lang bang nakatutok sa cellphone? Sumasayaw at kumikending para panoorin ang buong mundo? Napakamalas naman ng pamilyang ito na nagdala ng delubyong katulad mo sa pamamahay na ito. Huwag kang umasa na mabibigyan mo ng anak ang pamilyang ito. Hindi ko matatanggap na magkaroon ng apo na nagdadala ng murang dugo mula sa kanyang ina. Siguradong ang mga magulang mo ay hamak na mga probinsyano lamang. Nagpantig ang tainga ni Bea. Ang bawat panglalait na ibinabato sa kanya ay kaya pa niyang lunukin. Ngunit ang insultuhin ang kanyang mga magulang, mga simpleng magsasaka na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya, ay ang hangganan ng kanyang pagtitimpi. Ang apoy ng galit na matagal ng kinikimkim ay nagsimula ng humanap ng paraan upang sumabog. Ang biglaang pagkawala ni Doña Consuelo ay hindi agad nagdulot ng labis na hinala sa simula. Ipinaliwanag ni Paolo, ang asawa ni Bea, sa mga kamag-anak at mga kasambahay na ang kanyang ina ay nagpunta sa isang mahabang spiritual retreat sa Baguio, isang mataas at tahimik na lugar sa kabundukan, upang hanapin ang kapayapaan mula sa stress sa trabaho. Ang paliwanag na ito, kahit tila biglaan, ay kapanipaniwala dahil sa pagiging pribado at pagiging relihiyosa ni Doña Consuelo nitong mga huling araw. Ang mga unang linggo ay lumipas sa isang huwad na katahimikan. Si Paolo, bilang nag-iisang anak na lalaki, ay naging abala sa pamamahala ng malawak na negosyo sa agrikultura ng kanyang ina. Si Bea naman ay nagpatuloy sa kanyang makulay na pamumuhay sa social media. Bagaman nabawasan ang dalas ng kanyang pag-post, pinalitan ito ng mga malalabong status tungkol sa pangungulila sa kanyang biyenan. Gayunpaman, ang hindi likas na katahimikan na tumagal ng mahabang panahon ay nagsimulang magtanim ng binhi ng pagdududa. Ang mga matagal ng kasosyo sa negosyo ay hindi makontak si Doña Consuelo para tapusin ang mahahalagang kontrata sa supply ng mga produkto. Ang kanyang kapatid na babae sa Makati ay tumawag ng daan-daang beses, ngunit tanging walang katapusang ringtone lang ang sumasalubong sa kanya. Ang pag-aalala ay dahan-dahang kumalat at naging isang hindi nakikitang bigat na bumabalot sa marangyang mansyon. Si Paolo, na noong una ay buo ang tiwala, ay nagsimula ng mabalisa at mawala ng pag-asa. Paulit-ulit niyang tinatanong si Bea tungkol sa eksaktong lokasyon na pinuntahan ng kanyang ina. Ngunit sumasagot lamang si Bea nang may kaba na nais ng kanyang biyena ng ganap na katahimikan at nagbili na huwag ipaalam ang kanyang lokasyon. Sa mga sandaling ito, nagsimulang may mangyaring mga kakaibang bagay sa malawak na hardin ng villa. Si Mang Lando, ang hardinero na nanilbihan sa pamilya Ayala ng mahigit 20 taon, ang unang nakaramdam na may mali. Napansin niya sa isang sulok ng hardin, na dati ay bakanting lupa para taniman ng mga orkidya, ay biglang tinubuan ng isang puno ng balete na medyo malaki na, tila baga inilipat lamang mula sa ibang lugar. Mas kakaiba pa rito, ang paanan ng puno ay tinambakan ng bagong patong ng lupa na buhaghag, na ibang-iba sa matigas na lupa sa paligid nito. Tuwing naglilinis ng damo malapit sa lugar na iyon, nakakaramdam si Mang Lando ng malamig na hangin na gumagapang sa kanyang likuran. Isang kilabot na hindi maipaliwanag na hindi pa niya naranasan sa ilang dekada ng paghahardin. Ang mga usap-usapan ay nagsimulang kumalat sa mga kapitbahay sa subdivision. Ang ilan sa mga mausisang katulong sa kabilang bahay ay nagkwento na isang gabi ay nakakita sila ng puting anino na palakad-lakad sa hardin. Mayroon ding mga sumusumpa na nakarinig ng mga taghoy ng paghihinagpis na nagmumula sa sulok ng hardin kung saan nakatanim ang bagong balete sa mga hating gabi. Ang mga kwentong katatakutan tungkol sa mga ligaw na kaluluwa ay nagsimulang bumalot sa bahay ng isang nakakasakal at nakakatakot na atmosfera. Inungkat pa nila ang sinaunang pamahiin ng mga matatanda na ang pagtatanim ng puno ng balete sa ibabaw ng masamang lupa
ay mailayuning ikulong ang kaluluwa ng namatay upang hindi ito makabalik para maghiganti. Ang sukdulan ay nang ang alagang German Shepherd ni Doña Consuelo ay biglang umaalulong ng mahaba at malungkot gabi-gabi. Ang mga mata nito ay nakapako sa direksyon ng paanan ng puno ng balete at tila natataranta itong kinakamot ang buhaghag na lupa sa ilalim ng puno. Hindi na nakayanan ang pagkabalisa at sa pamimilit ng mga kamag-anak, nagdesisyon si Paolo na alamin ang katotohanan. Kasama si Mang Lando, sinimulan nilang hukayin ang lupa sa ilalim ng puno. Ilang ahon pa lang ng pala, ang masangsang na amoy ng nabubulok na bangkay ay agad na sumingaw. At ang kanilang natagpuan ay hindi ugat ng puno, kundi isang pamilyar na mamahaling tela. Ang tela ng damit na suot ni Doña Consuelo noong huling araw na siya ay nakita. Noong gabing iyon din, ang asul at pulang ilaw ng wangwang mula sa mga sasakyan ng pulisya ang bumasag sa katahimikan ng Marangyang Subdivision na pumalit sa mga mistikal na haka-haka ng malamig na tensyon ng isang kasong kriminal. Si Police Captain Ricardo Dalisay, isang veteranong investigador mula sa Cavite Police Provincial Office, ang naatasang mamuno sa investigasyon. Agad na kinordunan ng yellow tape ang pinangyarihan ng krimen. Sa ilalim ng liwanag ng malalakas na ilaw, ang hardin na dating luntian ay nagmukhang entablado ng trahedya. Ang lahat ay sinuri ng maigi ng mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives. Mula sa pala na may bahid pa ng basang lupa na pag-aari ni Paolo, bawat bakas ng paa sa paligid ng puno ng balete, hanggang sa layer ng lupa na nahukay. Ang paunang resulta ng otopsya ay nagkumpirma na ang biktima ay si Consuelo Ayala, 59 taong gulang. Ang sanhi ng pagkamatay ay matinding paghampas ng matigas na bagay sa maisintido na nagdulot ng pagkabasag ng bungo at agarang pagdurugo sa utak. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang nasa 3 buwan na ang nakararaan. Tugma sa panahon ng ipahayag ng pamilya ang kanyang pag-alis para sa retreat. Ang fatal at malupit na hampas ay nagpapakita na ang salarin ay umatake ng may matinding puot. Posibleng sa sandali ng matinding pagkawala ng kontrol. Sinimula ni Captain Dalisay at ng kanyang team na suyurin ang buong bahay. Ang lahat ay tila maayos, walang senyales ng panlalaban o sa pilitang pagpasok mula sa labas. Mas lalo nitong pinatibay ang unang hinala ng grupo, ang salarin ay malamang nakilala ng biktima o baka isang taong nakatira mismo sa loob ng bahay. Nang tanungin, si Paolo ay nasa matinding shock at paulit-ulit lang na sinasabi ang sinabi ni Bea tungkol sa biyahe ng kanyang ina. Ngunit nang tanungin tungkol sa relasyon ng kanyang ina at asawa, siya ay nag-atubili. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghihirap at malinaw na pag-iwas. Ang taong naging sentro ng atensyon ngayon ay si Bea. Habang ang buong pamilya ay lunod sa pagluluksa at takot, si Bea ay nagpakita ng kakaibang hinahon. Umiiyak siya, ngunit ang kanyang mga luha ay tila pilit. Ang kanyang salaysay ay tuloy-tuloy, ngunit pakinggan ay parang script na sinaulo. Nang tanungin ni Captain Dalisay tungkol sa alitan nila ng kanyang biyenan, agad itong itinanggi ni Bea at iginiit na mahal siya ni Doña Consuelo. Ang masyadong perpektong salaysay na ito ni Bea ang naging pinakamalaking butas na nagbigay ng hinala sa mga pinakamagagaling na investigador. Ngunit ang hinala ay hindi sapat para maghain ng kaso. Alam na alam iyon ni Captain Dalisay. Kahit na si Bea Santos ang sentro ng lahat ng pagdududa, kailangan niya at ng kanyang team ng matibay na ebidensya na hindi mapasusubalian. Isang detalyado at sistematikong plano ng investigasyon ang binuo. Ang unang sangay ng investigasyon ay nakatarget sa digital na mundo, ang lugar kung saan pinakaaktibo si Bea. Ang utos para i-extract ang data mula sa mga telco ay agad na isinagawa. Ang resulta ay nagpakita na noong hapon ng ika-15 ng Agosto, ang cellphone ni Doña Consuelo ay tuluyang nawalan ng signal pagkatapos ng 3:00. Ngunit ang huling lokasyong naitala ay sa loob mismo ng villa. Sa parehong oras, ang cellphone ni Bea ay nanatiling aktibo at ang lokasyon nito ay hindi kailanman umalis ng bahay. Mas nakakapanindig balahibo pa, nang analisahin ng Cybercrime Unit ang search history sa tablet ni Bea, natagpuan nila ang mga keywords na tinipa noong gabing iyon, paano gamutin ang pasa mula sa hindi sinasadyang hampas, gaano katagal bago mabulok ang bangkay. At anong halaman ang mabilis tumubo para takpan ang hinukay na lupa. Ang ikalawang sangay ay ang muling pagtatanong sa lahat ng saksi at pag-check sa mga gihi sa lugar.
Si Mang Lando, ang hardinero, ay nagbigay ng susing detalye. Naalala niya na kinaumagahan matapos mawala si Doña Consuelo, bigla siyang pinag-day off ni Bea sa dahilang may family affair. Isang bagay na hindi pa nangyari noon. Kasabay nito, nakahanap ang ibang operatiba ng gintong ebidensya mula sa tihis ng isang garden shop ilang kilometro ang layo. Malinaw na ipinapakita ng video si Bea Santos, nakasuot ng jacket na may hood, na nagmamadaling bumili ng isang puno ng balete noong madaling araw ng ika-16 na ng Agosto. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay panay ang lingod sa paligid na tila takot na takot. Ang ikalawang pagsuyod sa kusina ay nagbunga ng tiyak na resulta. Gamit ang luminol, natagpuan ng Soko ang mga mikroskopikong talsik ng dugo na nalinis ng napakaingat. Nakadikit ito sa almires, bato na dikdikan, at sa mga siwang ng tile sa sahig ng kusina. Kahit na nagsikap ang salarin na burahin ang bakas, hindi pinalampas ng modernong teknolohiya ang krimen. Ang resulta ng CT test ay nagkumpirma na ang dugo ay kay Doña Consuelo Ayala. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na ng perpekto. Inilatag ni Captain Dalisay ang tumpok ng ebidensya sa mesa, data ng lokasyon ng cellphone, kahina-hinalang search history, testimonya ng hardinero, DV footage, at ang forensic result ng dugo sa pinangyarihan ng krimen. Ang bilog ay sarado na, wala ng duda. Ang larawan ng salarin ay lumitaw ng malinaw at malamig. Inangat niya ang radyo. Matatag ang kanyang boses. Isagawa ang warrant of arrest laban kay Bea Santos, ngayon din. Noong gabing iyon, sa loob ng villa na tila bumibigat ang hangin, si Bea Santos ay nag-scroll sa kanyang cellphone sa kwarto. Ang artipisyal na liwanag mula sa screen ay tumatanglaw sa kanyang mukha, lumilikha ng matalim na kaibahan sa lungkot na nasa labas. Kakapost lang niya ng status na puno ng sentimental na damdamin, nagpapahiwatig ng kalungkutan sa pagkawala, kumpleto sa selfie na may perfect filter. Ang drama ng isang mabuting manugang ay patuloy pa rin niyang itinatanghal ng maayos sa online world. Sakto sa sandaling iyon, ang huwad na katahimikan ay pinunit ng tili ng preno ng mga sasakyan sa tapat ng gate. Bago pa man maunawaan ni Bea ang nangyayari, ang mga unipormadong pulis ay pumasok na. Ang kanilang mga yapak na mabilis at mabibigat ay bumasag sa katahimikan. Bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Si Captain Dalisay ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang tingin ay matalim. Sa likod niya ay ang mga operatiba na nakaalerto. Si Paolo, na nakatulala sa sala, ay nagmamadaling umakyat. Nanigas siya sa kanyang nakita. Bea Santos. Ang boses ni Captain Dalisay ay umalinggaw sa buong kwarto. Ikaw ay inaaresto para sa kasong pagpatay. Nabitawan ni Bea ang cellphone, tumama ito sa sahig na may tuyong kalampag. Ang lahat ng maskara ng katahimikan at pagiging inosente na pinaghirapan niyang buuin sa nakalipas na 3 buwan ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mukha na may makapal na make-up ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang buong katawan niya ay nangatog. Ano? Anong ibig sabihin niyo? May pagkakamali ba? Asawa ko. Utal-utal na tanong ni Paolo habang palipat-lipat ang tingin kay Captain Dalisay at kay Bea nang may kawalan ng pag-asa. Ngunit ang sagot sa kanya ay hindi mga salita, kundi ang mabilis na kilos ng mga otoridad. 2 pulis ang lumapit at pinilipit ang kamay ni Bea sa likod. Ang malamig na tunog ng posas na kumabit ay narinig, senyales ng pagkakulong ng kanyang krimen. Sa sandaling iyon, bumigay na si Bea, humagulgol ng malakas, luha ng takot at kawalan ng pag-asa. Nanatiling nakatayo si Paolo, hindi makagalaw. Ang kanyang mundo ay nawasak ng pira-piraso. Ang ina na kanyang minamahal ay wala na. Ang asawa na kanyang ipinagtatanggol ay siya palang salarin. Ang kanilang wedding photo sa dingding ay tila naging isang mapait na insulto. Sa interrogation room, si Bea ay hindi na ang matapang na influencer o ang manugang na nagpapakatatag. Siya ay isa na lamang 19 anyos na babaeng wasak at natataranta. Ang bawat salita ng kanyang pag-amin ay hindi lamang nagbunyag ng krimen, kundi nagbukas din ng isang psikolohikal na trahedya na inabuso hanggang sa sukdulan. Araw-araw sa bahay na iyon ay impyerno, humihikbi na sabi ni Bea. Gusto ko lang naman ng katahimikan. Ang hapong iyon ang naging sukdulan. Abala si Bea sa kusina, sinusubukang magluto ng kare-kare.
Pumasok si Doña Consuelo na nakakunot ang noo, gaya ng nakasanayan na niyang makita. Anong niluluto mo? Ang sangsang, amoy sa buong bahay. Gusto mo bang lasunin ang lahat ng tao dito? Ipinagluluto ko lang po si Paolo. Ipagluluto na lang po kita ng iba, Mama, mahinang sagot ni Bea. Bagay nga kayong mag-asawa. Ang paborito kong anak ay nasira na simula nang dumating ka. Hindi ko lang maisip kung gaano kamalas ang mga magulang mo para magluwal ng anak na babaeng walang hiya na marunong lang kumapit sa lalaki para baguhin ang nasib. Sigurado akong mga hampas lupa din sila. Nagpantig ang tainga ni Bea. Lahat ng pang-aalipusta sa kanya, kaya pa niyang tiisin. Pero ang insultuhin ang kanyang mga magulang ay ang huling hangganan. Ang galit na matagal nang nakakubli ay sumabog. Ang mabigat na halo ng almires ay nasa abot kamay niya. Sa isang iglap na nawala siya sa katinuan, naihampas niya ito. Sa paglilitis, ang huling mga salita ni Bea ay hindi pagtatanggol sa sarili, kundi isang pag-amin na bumabagabag sa lahat. Hindi ko ginustong patayin siya. Gusto ko lang siyang tumahimik. Ang hatol na reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong ay nagsara sa kinabukasan ng isang batang babae na 19 anyos pa lamang. Isang parusang katapat ng karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, ang desisyon na iyon ay nagpatunog din ng mapait na kampana tungkol sa isang trahedya kung saan ang biktima at ang salarin ay parehong nagtamo ng malalim na sugat. Ang tunay na paglilitis ay nangyari na noon pa man sa kusinang iyon. Kung saan ang mga salita ay naging sandata, kung saan ang pananahimik ng tagapamagitan ay naging pagkonsinti, at ang isang fatal na paghampas ay sumira sa lahat. Salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Ang kasong ito sa Tagaytay ay hindi lamang basta balitang kriminal, kundi isang mahalagang aral tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng mga salita at ang karupukan ng relasyon sa pamilya. Maglaan ng oras para makinig, umunawa at magmahal sa mga taong pinakamalapit sa inyo bago maging huli ang lahat. Huwag hayaang maulit